Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa token unlock ni Pi Network. Meron pong mahigit 276 million na Pi tokens ang ilalabas sa market. At ayon po sa mga analyst, ito ay may halagang humigit kumulang $176 million. Pero ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa presyo ni Pi? May pag-asa pa ba siya o tuluyan na siyang babagsak sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan? Kaya yan po ang siyang ating aalamin. Kung ano po ang ibig sabihin ng token unlock, bakit ito nagdudulot ng selling pressure, ano ang sinasabi ng technical indicators, at syempre kung ano ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng token unlock. Yan, lalong-lalo na po para sa mga nag-uumpisa pa lamang dyan. Ang token unlock ay ang pagpapakawala or paglalabas ng mga nakalak na tokens sa market. Karaniwan ang mga tokens na ito ay bahagi ng mga reward para sa mga early investors, developers o community members ng isang project tulad po ni Pi Network. So isipin ninyo ay ganito. May napakalaking pondo ng Pi tokens na naka-freeze o hindi pa pwedeng ibenta. Pero ngayong June ay ilalabas na ito. Kapag nailabas na ang 276 million na tokens na ito, mas marami ang pwedeng magbenta. At ang resulta po nito ay maaring bumagsak ang presyo dahil mas maraming supply pero hindi po sapat ang demand. Ngayon ay bakit po ito nakakapagpababa ng presyo? Ganito ang logic kasi dyan. Sa simpleng ekonomiya, kapag dumami ang supply ng isang bagay pero hindi tumaas ang demand, bumababa ang presyo. Sa kaso po ni Pi, mukhang yan ang nangyayari. Ayon sa mga analyst, bearish ang overall market sentiment. Ibig sabihin ay mas maraming gustong magbenta kaysa sa bumili. At sa ganitong sitwasyon, ang paglabas po ng 276 million na mga bagong tokens ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy, kung saan ay mas lalo itong magpapabigat sa presyo ni Pi pababa. Ngayon is dito naman po tayo sa technical analysis. Kung titignan po natin ang technical analysis ay may dalawang mahalagang indicators na nagpapakita po ng posibleng pagbulusok ng presyo ni Pi. Unahin po natin dito sa RSI or Relative Strength Index. Yung nakikita po natin dito ay ang chart ng RSI kung saan sa ngayon ay nasa value na 40.49. Yan, tandaan natin na kapag ang RSI ay mas mababa sa 50, ibig pong sabihin ay nawawalan na ng interest ang mga investors. Kung bababa pa ito ng 30, sobrang oversold na po ito at maaring magkaroon ng rebound. Pero sa ngayon, nasa gitna ito ng weak zone. Hindi pa rin malinaw kung makakabangon or tuloy-tuloy ang pagbagsak. Pangalawa ay ang tinatawag pong Aaron Down Indicator. Yan, ito naman yan, yung nakikita natin dito sa chart, ang Aaron Down Indicator, kung saan ay nasa 86%. Ito ay nagpapakita ng lakas ng pagbagsak ng trend. Kapag mataas po ang Aaron Down, ibig sabihin ay madalas gumawa ng bagong lows ang presyo. Sa madaling salita, palala ng palala ang sitwasyon ni Pi. Yan po ang ipinapakita ng ating Aaron Down Indicator dito. Ngayon is ano po ang kasalukuyang presyo ni Pi Network? Ayan, nung nailabas po ang technical analysis na ito, ang presyo po ni Pi ay naglalaro sa 0.63. Medyo malapit na ito sa kanyang all-time low na 0.40. Kung magpapatuloy po ang selling pressure, posible talagang bumagsak siya sa price level na ito. At kapag bumigay pa ang support sa 0.40, maaaring magkaroon pa ng bagong mas mababang presyo na hindi pa natin nakikita. Pero teka lang, may pag-asa pa ba?
Oo naman, may pag-asa pa. Hindi pa ito tapos. Kapag biglang tumaas ang demand para kay Pi, halimbawa dahil sa balita ng bagong partnership, mass adoption o simpleng hype mula sa community, ay posible po itong umangat ulit. Sinasabi ng mga analyst na kung magkakaroon po ng sapat na buying interest, maaaring bumalik si Pi sa price level na 0.86. Pero sa ngayon, mukhang malayo pa ito sa realidad, lalo na kung patuloy po ang negative sentiment sa market. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, ito po ay isang mahalagang babala. Marami sa atin ang naniniwala sa potensyal ni Pi Network, lalo na't naging popular ito dahil sa mobile mining app na madaling gamitin. Pero sa mga susunod na linggo, kailangang maging maingat. Kung hawak mo kung meron ka na pong Picoin holdings, kailangan mong magdesisyon kung ititigil mo na ang paghawak o magtitiis ka pa hanggang bumalik ang presyo. Dapat mong tanungin ang iyong sarili. Naniniwala ka pa ba sa long-term vision ni Pi Network? O umaasa ka lang sa biglaang pagtaas ng kanyang presyo? Kung bago ka pa lang at balak mo pa lang na bumili ng Pi, siguraduhin mong aralin mong mabuti ang galaw ng market. Tandaan na kahit mura ang presyo niya ngayon, hindi ito automatic na good entry point. Baka kasi mas bumaba pa ito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang naiintindihan ko kung bakit marami ang umaasa kay Pi Network. Napaka-innovative ng kanilang konsepto noong una. Yan ay dahil sa kanilang mining, gamit lang ang phone, tapos may social features pa. Pero sa ngayon, ang price action at mga datos mula sa market ay hindi po pabor kay Pi. Sa palagay ko, ang 276 million token unlock ay parang stress test para sa Pi Network. Dito po natin makikita kung gaano kaloyal ang community at kung may tunay na demand para sa token. Kung hindi ito kayanin ng market, baka matagal pa bago makabawi si Pi. Pero kung makahanap si Pi Network ng solid na dahilan para lumakas ulit ang interes sa kanya, gaya ng bagong partnership, exchange listings o adoption ng mga real world businesses, baka may pag-asa pa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.